ating palakpakan si Jesus. The best pong palakpak para kay Jesus. Yan. Okay. Praise God. At kahit po tayo ay nasa ating mga tahanan, ay biniyayaan pa rin po tayo ng Diyos na makapag-conduct ng ating Sunday service through FB Live. At salamat din sa Lord sa biyaya ng Zoom na kahit ng mga workers natin and your servant ay hindi magkakasama sa isang lugar ngayon, ay pinagsama-sama tayo through Zoom. So, I thank God doon sa biyayang iyon. Okay. Sa panahon po natin ngayon, dahil ang tao ay nagtitipid, di ba? Hindi naman po masama magtipid eh. Actually, napakagandang bagay o napakagandang ugali. Ang tao po ay nagtitipid at kaya minsan ay we are, hindi naman lagi pero minsan we are settling for the things that are cheap. Tayo ay naghahanap ng mas mura. Tayo ay nagtitipid. We're looking for substitutes na mas mababa ang presyo. And most of the time, we ended up sa mga fake. Diba? Fake na, yung mga fake na pagkain, fake na gamit, Kaya, ang nangyayari ay para bagang nakatipid tayo now and then iyak later. Dahil nga minsan ay fake. Okay? Hindi naman lahat ng mababa ang presyo ay fake. Pero may patutunguhan kasi itong aking sinasabi. Ang dami na po kasing fake ngayon. Do you believe that? Ang dami na pong fake ngayon. May mga fake na bag, yung may mga fake na accessories. Like for example, magkano ang original na Rolex? Pero nung nakapasyal po ang inyong lingkod ng Hong Kong, nakakita ko ng mga Rolex doon, magkano lang? In peso. Mga ganung bagay po. Ang punto ko ay, ang dami ng fake ngayon. Kahit po yung mga nasa social media, di ba? Marami using their fake account and spreading fake news to their fake friends using fake profile pictures. Di ba? So, ang dami-dami na pong fake ngayon. Okay? At alam niyo po, hindi na rin basta madaling malaman ang pinagkaiba ng fake sa totoo. Pero may isang bagay po na ang hirap-hirap pikiin. Okay? Alam niyo kung ano yon? Pwede niyo itanong ngayon, Pastor, ano po yon? Ang isa po sa napakahirap pikiin is our faith. Okay? Makikita at obvious po ang fake faith. Kaya ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, pag-aralan po natin, ano ba talaga yung tunay na pananampalataya? For us to determine, kung ano ba ang pinagkaiba ng real faith sa fake faith. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. At pinamagatan ko pong what real faith is. Ayan, tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na makapag-Sunday service. Sa kabila po ng aming mga nararanasang sitwasyon, sa kabila po ng hindi kami magkakasama-sama physically. Pero salamat, Lord, sa biyaya na kami po ay pinagsasama-sama niyo pa rin in spirit through this platform. Salamat po sa technology. Salamat, Lord, for your goodness to your church. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran at sa biyaya ng righteousness. We receive it in Jesus' name. And this morning, O Lord, ang dalangin po namin, patuloy niyo po kaming samahan. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kaming manampalataya ng tama at manampalataya ng totoo. Pagpalain niyo po ang bawat isang naaabot, nakakarinig ng mga tinig na ito.
At salamat, Lord, for you will bless and anoint the lips of your servant as I preach your word, and you will bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And Lord, we pray na marami po ang makarinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Salita niyo lang po ang mahayag at huwag yung ganang akin lamang. At hayaan niyo pong mapagpala ang iyong mga anak at yung bunga na lamang dahil una ka naming napagpala as we do your will sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. And unto your loving hands, we entrust and dedicate everything. Be blessed, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. The best pong palakpak once again para kay Jesus. Praise God. Okay. Ano nga ba ang tunay na pananampalataya? Number 1. Real faith is more than just believing. Real faith is more than just believing. Sabi po sa James chapter 2, verses 19 and 20. And actually, most of our verses will came from this book, sa book of James. Sabi po doon, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. How foolish! Can't you see that faith without good deeds is useless? Sinasabi po ni James diyan na naniniwala ka ba? Sinasabi mo ba na ikay may pananampalataya at naniniwala ka na may Diyos? Ay mabuti yan para sa iyo. Pero alam mo ba kahit ang mga demonyo ay naniniwala riyan? Okay? So we can see that real faith is more than just believing. Okay? Meron akong sasabihin sa inyo. Alam nyo ba, kagaya ng sinabi na nga ni James sa verse na binasa natin kanina, alam nyo ba na kahit mga demonyo ay naniniwala sa Diyos? Diba? Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila na si Jesus ay Diyos. Remember in the story sa Bible na minsang merong isang lalaking inaalihan ng mga demonyo ang nilapitan ni Jesus at ang sabi ng mga demonyo ay, anak ng Diyos o Jesus, andito ka na ba para kami ay i-judge na? Di ba? Sino ba naman si Jesus kung si Jesus ay hindi Diyos? Sino ba naman si Jesus para isipin at sabihin ng mga demonyong, naparito ka na ba para kami i-judge na? Sino si Jesus para i-judge sila? If Jesus is not God. Diba? So alam niyo, sa totoo lang, mas lamang po ang demonyo kaysa sa mga atheists. Bakit? Because the devils, the demons believe in God. Ano mga atheists? They don't believe that there is God. Diba? Pero ang punto ko ito, naniniwala sila sa Diyos, naniniwala silang may Diyos, pero may demonyo ba sa langit? Hello? May nabasa na ba kayo sa Bible na ang mga demonyo ay pwede pa pumunta sa langit? Or yung kagaya ng ating blessed hope na tayo at the end of this life on earth ay pupunta sa heaven. Pero makay nabalitaan o nakitang ganun? Wala, di ba? Na demonyo? Wala. Pero they believe in God. Pero they believe in Jesus. Are you getting me? So hindi po basihan na you believe na ikaw ay may faith na talaga kay God. Hello? Ano? Why? Bakit? Because saying you believe in Jesus doesn't mean you have faith in Him. Hindi porket naniniwala ka ay nananampalataya ka na. There's a difference sa naniniwala at nananampalataya. Pumunta ka sa labas, magtanong ka kung naniniwala silang may Diyos, majority dyan sasagot oo. Pero it doesn't mean na sila ay may faith kay God. Okay? Bakit? Ito yung sinasabi ni James
that faith is more than just intellectual knowledge. Ang pananampalataya po ay hindi lamang yung alam mo. Okay? Ang pananampalataya po is something you do. Faith is something you do. It's active. It's not passive. Ang faith po ay hindi lamang yung naniniwala ka. Ang faith po ay yung may ginagawa't kinikilusan ka batay sa pinaniniwalaan mo. That is faith. Okay? Kaya nga ang buong tema niyang sinasabi ni James in that chapter is, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang kaakibat na gawa ay patay, o sa madaling salita is not existing. Sa madaling salita, it is not faith. If you are not acting on it. Are you with me? Diba? Real faith involves making a commitment to trust in Jesus. So marami po ang naniniwala kay Jesus, pero hindi porket naniniwala kay Jesus, may pananampalataya na kay Jesus. How can we say that somebody is believing or may faith to God? Kung nananampalataya ka, dapat nagtitiwala ka. Diba? Sino po rito yung may mga tropa na kapag ka mayroong sinasabing something na para bang hindi nyo maabot ng isip na kaya niyang gawin o ibigay, let's say, meron kang isang tropa at biglang nagsalita sa inyong kalagitnaan at sinabing, mga tropa, tayo sa ibaan at may masarap daw lumian daw at kayo ay aking ililibre. At kayo naman, palibasa hindi sanay na nanlilibre yung inyong tropa, para bagang ikaw ay hindi makapaniwala. At parang kayo nagkatawanan na lang, sabay nagsalita yung tropa nyo at sinabi, kayo na may walang kapanapananampalataya sa akin. Di ba? Ewan ko kung nakaranas na kayo ng gayon. Most of the time kasi mga katuwaan sa mga tropahan, wala namang kapanapananampalataya. Alam nyo ba na if you cannot trust somebody, then you cannot put your faith onto that person. Hindi. Lagi kasing may kaakibat na tiwala ang pananampalataya. So again, going back doon sa ating pinag-uusapan, marami ang naniniwala sa Diyos. They believe in God. Pero madali mong malaman kung sino yung may faith talaga kay God. Those who put their trust in the Lord. So marami naniniwalang may Diyos, pero as long as they're not putting their trust to God, therefore, they just believe. But doesn't necessarily mean na may faith sila. Huwag kayo malilito ha. Okay? So yun lang naman ang basihan mo doon. Ang kaibahan ng naniniwala sa nananampalataya, ang naniniwala ay naniniwala, pero not necessarily mean na nananampalataya dahil hindi naman lahat ay nagtitiwala. Ano naman ang kaibahan ng nananampalataya? Ang nananampalataya ay laging nagtitiwala. At isa sa napakatibay na basihan kung ang tao nga ba'y nagtitiwala sa Diyos ay kapag itiniwala niya ang kanyang buhay o tinanggap niya si Jesus, inacknowledge niya si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas at sinasabing, Lord, apart from you, I am nothing. Okay? Pero mamaya, meron ako mas klarong explanation tungkol dyan. Kasi marami rin naman claiming that in their lives, Lord, apart from you, I am nothing. But they're just claiming it with their mouth, with their lips. Pero yung action or yung way of life nila ay hindi pinakikita yon. Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay. Pero gusto ko rin maging balanse, Hindi po ibig sabihin na tayo ay merong action na ginagawa, ito na ang kailangan natin to earn our salvation. Malinaw naman po rin ang sabi ng Bible dyan, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Again, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For it is grace we have been saved through faith. Okay? Not by works,
so that no one can boast. Okay? Ang sinasabi po ni James diyan ay ito. Yung ating belief and commitment to Jesus is reflected in the things we do. Okay? Sa madaling salita, hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Sapagkat yung mabubuting gawa mo ay resulta na lamang ng pananampalataya mo. Okay? Para mas madali nating maunawaan. Our good deeds is not the root of our salvation. It is the proof or the fruit. Okay? Again, ang good deeds po ay hindi root of our salvation. Ang good deeds po ay fruit or fruit. Ano? Hindi siya ang ugat, dahilan, pinagsimulan ng ating kaligtasan. Ang mabubuting gawa po ay resulta, bunga. Okay? Magkaiba po ang ugat at ang bunga. Marami po ang mga hindi agad nakakasagot o nalilito kapag biglaan mong tinanong tungkol sa mga ganyang klase ng pagkain. O, halimbawa, ang kamote ba ay ano? Bunga? Marami, opo, bunga po yan. Bunga ng kamote mo. Nasabi mong bunga ng kamote. Hindi ho yan, bihira. Meron hong isang klase ng kamote o ube na nabunga. Pero kahit yung nabunga, meron pa rin yung nandoon sa ugat. Okay? Ang singkamas ay bunga, hindi din. Ang gabi, hindi din. Okay? So, huwag kayo malilito. Ang atin pong good deeds o mabubuting gawa ay hindi dahilan para tayo'y maligtas. Marami kasing naniniwala sa gayaan, gumawa ng mabutit, pupunta ka sa langit. Yan may napapag-usapan na natin maraming beses na. Kung ang basihan ng pagpunta sa langit ay para dahil sa mabubuting gawa, gaano kabuting gawa at gaano karami? Oh, di ba ga? Gaano karami? Meron tayong nakita noong palabas, matagal-tagal naman na, 100, ano yun? 100 deeds to heaven ba yun? O 100 ways to heaven ba? Ewan. Basta yung gagawa daw ng 100 good deeds para makapunta ng langit. Nye! Ang dami kong kilala lampas na ng 100 ng kanilang mabuting nagawa pero hindi pa rin sila sigurado kung sila'y palangit. Oh. Meron akong maganda example sa inyo. Naalala niyo po ba yung magnanakaw na nakasabay ni Jesus na napapako sa cross? Diba? Ano mabuting ginawa noon? Nakasandaan ka kaya yun? Pero, nung nagsabi siya ng kanyang pananampalataya kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita. Oh. Ngayon din, isasama kita sa heaven. Yun kaya nakapako doon yun proven na guilty. Pero ba't yung palangit? Hello? Oh, so, tapos na tayo doon sa gaano karaming good deeds para makapunta sa langit. Ang next naman ay, gaano kabuti? Gaano kabuting gawa? Kaya ang hirap niyan kung yan ang pagbabasihan. Salamat na lamang dahil we are saved through faith. We are saved by grace through faith, not by good deeds. Praise God. Okay? Ngayon, anong good deeds? Ang good deeds ay ebidensya ng ating pananampalataya. Yan. Ebidensya. Everybody say, evidence. Meron akong ilalatag na sitwasyon. May ilalatag ako sitwasyon. Kailangan ko po ng inyong malawak na imahinasyon in order to participate sa mga sasabihin ko. Okay? Ready na ba kayo? Ito po yan. Kunyari, ang pagiging Kristiyano is a crime. Yan, kagaya nung unang panahon. Kunyari ngayon,
ang pagiging Kristiyano is a crime. At ikaw ay nasasakdal. Yan. Ikaw ay nakaharap ngayon sa mga hukom. Kay Hukom Nika, Hukom Denver, at Hukom Limuel. Okay? At ang attorney mo ay si Attorney John. Di ba? Kunyari. Huwag na kayo mag-react masyado, lalo doon sa attorney. Grabe kayo. Huwag kayo masyado mag-react. Okay. Ngayon, pagharap mo bilang nasasakdal, itong tanong ko, ito ang tanong ko. Meron kayang enough evidence para mapatunayan sa husgadong ito na ikaw ay guilty of the crime of becoming a Christian? Meron kayang enough evidences? Meron kayang sapat na mga ebidensya at matitibay na ebidensya para mapatunayan sa hukumang ito na ikaw ay guilty of becoming a Christian? Sa tingin mo kaya? O baka madali kang maililigtas ni Attorney John sa kaso dahil wala namang sapat na ebidensya. Ow! Hello? Again, our good deeds is the evidence of our faith. Okay? Kaya, faith without action is dead. Faith, or real faith, is more than just believing. It requires action. Hindi ka pwedeng magsabi lang or maniwala lang. Okay? Bago ako mag-proceed sa number 2, meron pa akong isang maganda example diyan. Sino po rito yung mga wala pang trabaho at naniniwalang magkakatrabaho ka na? Amen? Pero naniniwala ka rin ba na hindi sapat na naniniwala ka lang? Huwag kayong malilito, ha? Hindi sapat na naniniwala ka lang na magkakatrabaho ka. Kailangan mo rin kumilos sa pinaniniwalaan mo. Amen? Yan ang sinasabi ko. That real faith is more than just believing. Praise God. Yung mga may natututunan, pwede mo bang palakpakan ng the best si Jesus ngayon? Come on. Praise God. Proceed tayo. Okay. Sabi po sa James chapter 2 verse 26. James chapter 2 verse 26. Anyone who doesn't breathe is dead, and faith that doesn't do anything is just as dead. Okay. Makikita niyo po na si James, merong isang word na madalas niyang binabanggit in this chapter. Sino kaya nakapansin na nun? Ito po ang napansin ko. Madalas niya sinasabi yung word na do. D-O. Do. Okay? So his message is very clear. Ang tunay pong pananampalataya is more than what we believe. Ang tunay pong pananampalataya shows up in your lifestyle. Makikita po sa mga bagay na ginagawa natin. So the question is, ano ba yung mga ginagawa mo ngayon that shows your faith in Jesus? Does the actions that we're doing nitong nakaraang linggo, nitong mga nakaraang araw, shows our faith in Jesus? Okay? Kaya, ano ba yon? Ano ba yung mga... Kailangan kasi, whatever we're doing, ay shows that we have faith in the Lord. Kaya nga, ang encouragement ng Bible sa atin, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Okay? So most especially in our situation ngayon, how do you respond sa atin pong sitwasyon ngayon as a Christian? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, verses 13 and 14. Stand firm in the faith. Everybody say, in the faith. Okay? Be courageous, be strong,
and do everything with love. Ang nananampalataya pala ay pinaninindigan o nagiging matatag sa iyong pananampalataya. Ikaw ay hindi matatakot na ipakita ito. At ikaw ay hindi manghihina. Hindi ka panghihinaan because you have faith, because you're believing in God. At ano pa? And you can show what you believe if you do everything with love. Okay? So once again, we can show our faith sa ating mga ginagawa. Hindi lamang sa iyong pinaniniwalaan. So that's number 1. Once again, real faith is more than just believing. Number 2 na po tayo. 3 lang naman ito. Number 2, real faith is more than words. Sino po nakakaalala nitong isang lumang kantang ito? Saying that I love you. Anong title? More than words. Kasi ang thought po nung kanta ay yung pagsasabi kong mahal kita ay hindi sapat yun. Okay? The same thing is true in our faith, church. Real faith is more than words. Sabi po ni James chapter 2, verse 14. James chapter 2, 14. What good is it, dear brothers and sisters, if you say, everybody say, once again, say. If you say you have faith, but don't show it by your actions, can that kind of faith save anyone? Yan, sinasabi po ni James D. Yan. Ano ka daw mabuti doon sa may sinasabi mong may pananampalataya ka pero hindi naman nakikita sa actions mo? Meron bang maliligtas sa pamamagitan niyan? O sa atin pong mas madaling pagkaunawa ay sinasabi ni James diyan sa verse ay ito. Ikaw ay nagsasabing may pananampalataya ka pero hindi naman nakikita sa iyong kilos. May magiging bunga kaya yan? May magiging resulta kaya yan? Na yung imik lang ng imik pero hindi naman nakikita sa iyo? Yung ikay ngak-ngak ng ngak-ngak pero wala ka namang ginagawa? Whoa, big words. Diba? Alam nyo ba, napakarami pong tao ngayon na nagke-claim na sila ay Christians. Napakadami. Sobrang dami. Makikita mo na sa kanilang pananalita ay talaga namang Kristiyano. At makikita mo sa kanilang mga posts na sila Christian. Okay? Actually, base po sa survey ay 70%. 70% ng mga tao dito sa Pilipinas claiming that they are Christians. Okay? And yet, makikita mo rin naman na after claiming that they are Christians, they're still living according to their own rules. They're still living according to what they want in their lives. Kinilaim nila na sila ay Christian, pero patuloy pa rin po silang namumuhay ayon sa kanilang gusto at hindi ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. You will see the difference. Okay? Ang sinasabi po nila patungkol sa kanilang pananampalataya ay hindi ayon sa kanilang ikinikilos at ginagawa. Kaya real faith is more than just the words you say. Diba? Hindi nito. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21. I am reading in New Century Version. Again, in Matthew chapter 7 verse 21, New Century Version. Not everyone who says that I am their Lord is going to enter the kingdom of heaven. Matindi ito. The only people who will enter heaven ay sino daw?
are those who do what my Father in heaven wants them to do. Hindi daw lahat ng nagsasabing naniniwala siya sa Diyos ay papasok sa kaharian ng Diyos. O, si Jesus na mismo nagsasabi nito ha. Sino raw ang papasok sa kaharian ng Diyos? The only people who will enter heaven are those who do what my Father in heaven wants them to do. So once again, like what I'm saying kanina na mahilig o madalas banggitin ni James in chapter 2 is the word do. Okay? So hindi talaga pala pwede na you're just saying. Dapat meron ding do. Sino po rito yung naka-attend na ng kasalan? Na nung tinanong nung nagkakasal nung minister, it could be a pare or it could be a pastor, it could be a minister, or it could be somebody na binigyan ng authority ng ating government para magkasal. Nung tinanong yung lalaki, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak at makakasama habang buhay? Ano ang sinasagot doon? Ay, talaga ng mga gustong mag-asawa, hindi naman alam kung ano yung sasagot eh. Ano yung sinasagot sa gano'n? I do! Diba? Tinanong naman yung babae, ikaw naman babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Sigurado ka ba? Tinatanggap mo ang lalaking ito? Parang hindi maniwala eh. Bilang iyong kabiyak at makakasama habang buhay na kahit ganyan ang paghihitsura niya, papayag kang kasama siya habang buhay? I do. Di ba? Bakit ito sinasabi sa inyo? Meron na ba kayong narinig o napanood o nakita o na-witness na kasalan na right after magtanong nung nagkakasal, ang isinagot ay, I say? Tinatanggap mo ba? Mahal mo ba ang lalaking ito? I say. Oh, sabi ko. Ano sabi ko? Kung tinatanggap mo nga ito, sabi ko nga. Sabi ko. Ano sabi ko? Gawin mo. Ay, hindi, sabi lang. Di ba? I'm saying it. Yeah, I'm saying it. Pero hindi, ang iniintay ko, I do. Sabi ko naman nga, sabi ko. Ano sabi ko? Naintindihan niyo ba yung example kong yan? Sabi ko na nga ba, hindi niyo naintindihan. Hindi, joke lang. Naintindihan niyo. Ang ibig sabihin lang doon, wala kang narinig ng I say. Ang sinasagot, I do. Hello? Kasi, yun nga ang ini-expect. Hindi po pwedeng words lang. Alam niyo ba that love is not a word, but a verb? It's not just a noun nor an adjective or whatsoever. It's a verb. It's an action word. It requires action. Hello? So as faith is an action word. It's not just a word. It's not just an expression. It's an action. It requires action. Narin pa kaya? Okay. Isang maganda pang example dyan ito. Sino po rito yung nakakaalala? At ito po kasi ay naman ako sa aking senior pastor. Na tuwi nang ako ay nagtuturo at may narinig akong natunog na cellphone. Anong ginagawa na inyo, pastor? Nasayaw. Nasayaw ako. Talagang whether you like it or not, sasayawan kita. Gusto mo man o hindi ang sayaw ko. Pag may tumutunog na cellphone, yung mga hindi marunong mag-silent na cellphone sa church. Ate naman nadala na. Nung nakita ang sayaw ko, talagang hindi nakakatuwa lahat na ng mga natin ngayon nagsasilent na ng kanilang phone. Sa dala na makapanood ng sayaw ni pastor. Okay. Nakita niyo na sayaw ko, hindi ka, no? Oh. Bakit yung sinasabi? Pwede kong i-claim na I am the best dancer in the whole world.
pwede kong sabihin na ako ay magaling sumayaw. Di ba? Pero, pag ako'y nagsimula ng sumayaw, at kagaya nga sinasabi ko sa inyo sa mga nakakita paano ako sumayaw, eh di maniniwala ka ng hindi totoo ang sinasabi ko. Okay? Ay, yung iba yung sabi, hindi po pastor, ako po yung naniniwala pa rin kahit nakita ko na. Talagang mga loyal ang tawag dyan. Pero, pero ang tunay, hindi talaga ako dancerist. Kaya nga hindi ako nagti-TikTok kasi hindi naman ako TikTokers. Di ba? TikTokers. Okay? Ano ibig sabihin dyan, church? Church, pwedeng mong i-claim that you are a Christian, pero magkakaalaman pag sumayaw ka na. Pag kumilos ka na. Pag umimik ka na. Pag gumawa ka na. Magkakaalaman. So faith is, the real faith is more than words. Okay? Hindi porket sinasabi mong may pananampalataya ka, itunay na yon. Kasi ang sinasabi ni James in this book, James chapter 2, ay it should be shown up in our way of living. Again, hindi ko sinasabi na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa. Ito'y bunga na lamang ng iyong pananampalataya, yung iyong ginagawang mabubuti. Okay? So, paano natin masusubukan ang tunay na faith? Yung tunay na faith na kahit sa kabila ng mga nararanasan natin mananatili. Paano natin masusubukan yan? Tingnan mo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, kung ito ay angkop sa mga ikinikilos at ginagawa mo. Again, tingnan mo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo. And then, i-check natin kung ito ba'y angkop sa ating mga kinikilos at ginagawa ngayon. Naniniwala at nananampalataya ka ba na maganda ang future mo? Amen. Amen po, Pastor. Siyempre naman, sino ba namang may ayaw, no? The next question is, are you doing something to prepare yourself for that bright future? Diba? Kaya ako natutuwa doon sa mga matagal na hindi nakakapag-aral, tapos ngayon nagpupurso ng kanyang pag-aaral. Ako, bless na bless ang mga taong ganyan. Bakit? Dahil nanampalataya at naniniwala silang magandang future nila. Kinikilusan nila. Okay? Oh. Pastor, di po ba naman, hindi naman po garantiya ng magandang kinabukasan ang mayroong pinag-aralan? Kaya ka naman din pong pagpalain at bigyan ni Lord ng magandang kinabukasan kahit wala kang pinag-aralan. Oo naman, hindi naman limitado ang Diyos sa mga ganyang bagay eh. Pero dahil naniniwala ka at nananampalataya ka, so habang hindi mo pa nararanasan at di mo pa nararating yung pinaniniwala at pinananampalatayaan ng magandang kinabukasan, ano ang iyong magiging participation sa pinananampalatayaan mo? Act accordingly to what you believe. So once again, if you believe na ikaw ay may magandang future na ibibigay ni Lord sa iyo, ay nihanda ni Lord para sa iyo, then act accordingly. Kilusan mo. Mag-aral ka. Laging hindi pa huli ang lahat. Ang dami-dami kong nakita, nagte-trending ngayon sa social media, mga tatay na gumraduate. Nakaka-bless, nakakatuwa. Laging di pa huli ang lahat. Ang mahalagay, kinikilusan mo ang pinananampalatayaan mo. Amen? Sabi nga, ay sagot ni Lord ang awa, nasa atin ang gawa. Okay. That's number 2. Enough na for number 2. Okay, once again, number 2 is real faith is more than words. Proceed na po tayo sa number 3, and this will be the last point for today. Number 3, real faith is more than emotions. Real faith is more than emotions. Lahat tayo, kundi man lahat pero majority, ay nakaranas na yung kapag ikaw ay uma-attend, na natatouch ka sa praise and worship, natatouch ka nung
mga message ng kanta, and then proceeding dun sa Word of God, natatouch ka at ikaw ay feel good after hearing or listening the message for that day. Okay. Pero alam nyo ba, na kahit na-touch ka nung message nung kanta during the praise and worship, at na-touch ka, na-inspire ka, or whatsoever na naging epekto sa'yo emotionally ng message nung service na inattendan mo, ay hindi pwedeng basihan na ikaw ay may faith na God. Bakit? Ako'y naniniwala at mag-a-agree ka rito eh. Na ang dami-dami kong kilala at malamang ikaw ay meron din. Na talaga namang touch na touch during the praise and worship time. Kita mo naman, touch na touch din siya during the word. Pero paglabas ng church, pagpasok ng Lunes hanggang Sabado, parang hindi nag-church. Parang hindi na-touch. Parang hindi na-move. Hello? Pero kita-kita mo sa church, ha, talagang naghihihiyaw pa during the praise and worship time, nag-iiyak. At during the word, or right after the word, during the ministering time, ay talaga namang ay, kita mo talagang grabe si brother, grabe si sister, talagang na-move ng word. Pero kinalunisan hanggang Sabado, iyon na naman, as usual, wala pagbabaga. Back to basic. Back to the basic life. Are you with me? Naunawa mo ako? Pastor, hindi mo na kailangan sabihin may kilala ka, ako yun. Ay, hindi ko sinasabing ikaw yun. Malay kong ikaw yun. Kasi ang nakikita ko lamang ay pag nasa church tayo magkakasama, kita ko move na move ka. Pero hindi kita kita pag Lunes, pag Martes, pag Miyerkules, pag Huwebes, hindi kita kita. Okay? Sabi po sa James chapter 2, verses 15 to 17. James chapter 2, verses 15 to 17. Suppose you see a brother or sister who needs food or clothing, and you say to them, I wish you well. I feel for you. Everybody say, I feel. Once again, everybody say, I feel. I feel for you, and I hope you stay warm and eat well. But then you do nothing to meet their needs. What good does your sympathy do? Grabe talaga to si James, ano? It's worth nothing. In the same way, faith, if it is not accompanied by action, doesn't work. It's dead and useless. Grabe. Talaga namang real talk si James, no? Real talk si James. Si Paul, may mga real talk din naman siyang mga discussions sa kanyang mga letters. Pero iba talaga tong si James. Real talk. Straight to the point. Sabi niya, maaaring halimbawa ay makakita ka ng iyong mga kapatid na may pangangailangan, nagugutom o nangangailangan ng damit. At sinabi mong, nawa na may maging maayos ang iyong sitwasyon, nararamdaman kita, at nawa naman ikaw ay makakain, at nawa naman nga ikaw ay maging maayos na ramdam kita. Pero wala kang ginawa. Anong saysay ng mga quote-unquote feel kita kung wala ka namang ginawa? Oh, sabay banat ni James na kagaya rin ng pananampalataya. Kung naramdaman mo lang pero di ka naman gumawa, wala yang saysay. Ano? Again, ang dami na-move ng word, ang dami na-move ng praise and worship, na-move, naramdaman. Pero di naman kinilusan. Hello? Yung kapag may mga deklarasyon o kapag may mga prayer, at sinasabi halimbawa nung nagtuturo na ikaw ay payayamanin ng Diyos, ikaw ay paunlarin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos lahat ng hinahawakan, pinapatong at ginagawa ng iyong mga kamay. Talaga namang blessed na blessed si brother, blessed na blessed si sister. Nagtatatalaw, excited, talaga sinasambot pa. Alam niyo kang yung iba ay pagkakasambot kinakain pa. Talaga namang matitindi. Yung iba nga ay pagkakasambot ng katabay, hinaagaw pa yung sa katabay.
Tunay naman kaya nga pagka ikaw ay babago-bagong na-attend at gay mga gayot, nakita mo, talaga hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa paligid mo at sa mga kasama mo eh. Masyasyak. Okay? Ang titinday, mga gayot talagang sinabi ng pastor, pagpapalain ng Diyos lahat ng ginagawa ng iyong mga kamay. Yung talaga naman parang yung hablaw, amen yan, na akin yan. No. Pagkatapos ng service, uungkot-ungkot at patambay-tambay lang. Ano ga daw ang pagpapalain? Yung ginagawa, yung pinapatungan, yung hinahawakan, ay di naramdaman lang. Naramdam niya, may pananampalataya siya, pero sabi nga ni James, pag di ka kumilos, wala rin yan. Okay? Pastor, di ka po yan Diyos ay mabuti at ang Diyos ay mapagbiyaya. Ba't nga po hindi halala ang bigyan ng Diyos yung mga nangangailangan at hindi na mahirapan? Alam nyo ga, ang Diyos natin mabuti at mapagbiyaya, pero hindi siya nagtotolerate ng tamad. Kaya ang gusto ni Lord, kumilos ka. Wala kang maririnig, mababasa sa Bible na at ang Diyos ay napakabuti at gusto niyang buksan mo lamang ang wallet mo at pupunuin niya yan ng pira. Wala. Madalas ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Bible, ang pinagpapala niya ay ano? Yung hinahawakan, yung ginagawa, yung tinatangkilik. Gusto ni Lord may ginagawa ka, kaya ang pagpapala ng Diyos ay nasa pagkilos mo din. Ayaw ni Lord mag-tolerate ng tamad. Gusto ni Lord mag-participate tayo sa kanyang biyaya. Are you with me? Kaya faith is more than emotions. Higit pa sa ramdam mo lang. Right? At ang tunay pong pananampalataya yung nananatili. Bakit ko ito pinasok dyan sa real faith is more than emotion, yung nananatili. Marami kasi, they tend to stay in the church when they feel good. Everybody say, they feel good. Ang tanong kasi dyan, paano kung hindi na sila feel good? Many enjoy being a Christian when they feel good. Paano pag hindi na feel good? Ay ako natutuwa akong makinig dyan sa mga tinuturo ni Pastoral kasi talagang I feel good every time na naririnig ko yung mga sinishare niya. Paano kapag kagaya nitong topic na ito na medyo masakit-sakit sa tenga, lalo na kung guilty? Di ba? Alam niyo ba, ito ang isa sa mga disclaimer ko ngayon. Okay? Na once you listen to this message, hindi ka talaga mapipil good because you will feel uncomfortable. And if you're feeling uncomfortable as you listen to this message, you are blessed. Because I believe that God is doing something in you, fixing something in you. Because God wants you to have real faith. Hindi fake faith. Okay? So kapag nakita mo, no? They are just claiming that they're Christians if they feel nice, if they feel good. Paano pag hindi na feel good? Paano pagka hindi na feel good? Hindi na convenient, hindi na na-feed yung gusto mo. At ikaw ay sinisimula ng idisipulo. Ikaw ay pinipigilan na. Ikaw ay sinisimula ng turuan. Nung una ay sinusoy-soy, ngayon ikaw ay inuutay-utik na, inuutay-utay ng ituwid. Will you stay? Will you stay? Diba? Kaya, ang real faith ay nananatili. Once again, let's read 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14. Again, 1 Corinthians chapter 16, verses 13 and 14. Stand firm in your faith. Stand firm in your faith. Diba?
Ang gusto po ng Diyos sa atin, tayo'y manatili sa pananampalataya. Kaya, real faith is more than emotions. Kasi kung emosyon lamang ang pagbabasihan ng ating pananampalataya, walang katibay-tibay yan. Kasi talagang time will come that you will not feel good. Time will come that you will not feel convenient or comfortable. Ano pa? Subject pa sa error. May mga nagkakamali dahil hindi naman perfect. Madi-disappoint ka sa pastor mo, madi-disappoint ka sa church rules and regulations, madi-disappoint ka sa mga kasama mo dahil hindi naman sila perfect. So kung pagbabasihan mo emosyon, gaano katibay yan? May hirapan kang manampalataya. Hello? Kaya ang gusto ni Lord, tayo ay manatili sa ating pananampalataya. Paano mananatili? Yun na, nakalagay dyan sa verse. Stay brave, be strong, and do everything in love. Pagpasok ng mga pagsubok, di ba? Mananatili ka bang nananampalataya? Oh. Naalala niyo yung kwento nung isang church na nag-Sunday service. Biglang may pumasok na mga may dalang baril at nagpaputok at sinabi lahat ng tatanggap ng totohanan kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas at maninindigan para kay Jesus ay pagbabarilin namin, pagpapatayin. At lahat naman ng hindi maninindigan para kay Jesus ay bibigyan namin ng tsansang mabuhay pa, magsilabas kayo sa church ngayon din. Oh. Ay di takbuhan yung mga Japeks. Ang natira lala ilang piraso, iyak na, nagpe-pray at sabi, Lord, to live is for you and to die is gain. Oh, tindi. Oh, yung pastor na iwan din. Naiyak, Lord, bahala na po kayo sa pamilya ko. Maninindigan ako para sa iyo. Ganyan sabi ng pastor. Tapos yung ilang sa worship team, dalawa lang ang natira. Yung worship leader lang at saka yung, hulaan niyo kung sino pa natira. Yung nasa PowerPoint. Ubus ang musician. Mas born again pa pala yung nasa PowerPoint. Okay. Walang church akong pinatutungkulan dyan, ha? Walang church akong pinatutungkulan dyan. Okay. Di sabay sabi nung mga may dalang baril, Pastor, pasensya na po kayo sa abala, ha? Ara naman yung mga dala namin, hindi namin talaga gagamitin para makapanakay. Just to test. Tuloy na po ang service, Pastor. Wala na po ang mga huwad. Lumayas na ho ang mga Japeks. Tuloy na, Pastor, ang turo. Para hindi ka lugi sa itinuturo mo. Pinalabas lang pala mga fake. Diba? You will see the difference. Kaya paano daw yung maninindigan sa pananampalataya? Stay brave. Ano pa? Be strong. Dumadaan talaga sa ang pananampalataya natin, dumadaan talaga sa susubukin nito kung gaano ka kalakas sa iyong pananampalataya. Kagaya ng nararanasan natin ngayon, ito po ay test of our strength. Test ng strength ng ating faith. So thank you, Lord, dahil kahit hindi tayo nakakapag-gather face-to-face, meron tayong mga platform na kagaya nito. Salamat sa Lord sa biyaya ng magandang technology. What else? Paano pa daw natin maipakita na we stand firm in our faith? We are doing everything in love. Sabi ko nga sa inyo, pag emosyon lang ang pagbabasihan, and yes, love is not just an emotion. Love is a decision. Kasi kung ang love ay emosyon, yung ikaw in love ngayon, dahil sa emosyon mo, pero pag emosyon lang pinagbasihan mo, dadating ang time na madidisappoint ka sa kinaiibigan at minamahal mo. Paano yun? Hindi na yung love. Hindi ka na kinikilig. Nayayamot ka na. Kasi nung nakilala mo siya, ang ganda-ganda, tapos ang sweet-sweet. Nung mag-asawa na kayo, nako po, palay siya ng naglilimlim na inahin. Manok. Saksakang katapang.
Kung emosyon ang pagbabasihan mo, galit ka, ano sasabihin mo, di na kita mahal. Bakit? Galit ka dahil emosyon ang pinagbasihan. So love is not just an emotion, it's a decision. Nag-decide ako'y desididong mahalin kita. Miss Kiki, siyang siya ng inahing manok na may sisaw. Di ba? Ano maganda at best example niyan? Si God. Imagine kung emosyon ng basihan ni Lord ng pag-ibig niya sa atin noon pa'y burado na ang tao. Dahil tayo ay nakaka-disappoint. Pero thank God, dahil ang love ni Lord sa atin ay hindi based sa emotion. Siya ay nagdesisyon. Nag-decide si Lord na mamahalin niya tayo. Kahit tayo ay ganito. Amazing love. Okay? Kaya, church, sabi ko nga sa inyo, paano mo maipakita that you stand firm in your faith? Do everything in love. Kasi time will come sa pananampalataya mo at sa mga nakakasama mo sa pananampalataya, masusubukan diyan kung ikaw ba'y mananatiling kumikilos, gumagawa ng may pag-ibig. Kasi nga, along the way, may mga makakasalamuha kang ang hirap-hirap mahalin. Pero you can claim that you stand firm in your faith if you do everything in love. Amen? Ano pa? Paano pa natin malalaman kung tayo nga ba ay may real faith? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Maganda rin daw palang titingnan natin. Sabi ko nga sa inyo kanina nung nagsisimula pa lang tayo, maganda na check natin kung yung atin bang mga pinaniniwalaan, pinananampalatayaan ay akma o tugma sa ating mga ikinikilos o ginagawa. Kung nananampalataya kang ikaw ay pasasaganahin ng Diyos, dapat may ginagawa ka. Kung ikaw ay nananampalatayang ikaw ay aalisin na ng Diyos sa mga bisyong hindi maganda, sa mga bisyong makakasama sa iyo, dapat may ginagawa ka. Are you with me? Kung nananampalataya at naniniwala ka na si Lord, ay hahayaan niyang ang pamilya mo ay makakilala rin sa Kanya ng totohanan, anong ginagawa mo? Kung ano man yung pinananampalatayaan mo, sabi po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine mo sarili mo. Examine natin sarili natin. Sana o dapat tugma sa pinaniniwalaan mo ang kinikilos at ginagawa mo natin. Okay? Ano pa? Lagi mong aalalahanin na ang biyaya ng Diyos ay sagana upang ito kilusan mo. Lagi natin sinasabi, ako po'y naligtas dahil sa biyaya. Oo nga, naligtas tayo dahil sa biyaya. Pero ang pagkaligtas ng dahil sa biyaya ay bumubunga ng mabubuting gawa. At ang tunay na pananampalataya ay may kaakibat na mabuting gawa. And this will be our last verse for today in Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, it is by grace you have been saved through faith. For a life of good works, which God has already prepared for us to do. Lahat ng naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay inihanda daw ng Diyos saan? Inihanda ng Diyos for a life of good works. For a life of good works. A life that is saved by faith, that is saved by grace through faith, is a life that is prepared for good works. Again, a life that is saved by grace through faith is a life that is prepared, and actually not just prepared, a life expected for good works. Amen? Kaya, church, real faith
is more than emotion. Real faith is more than what you believe. Real faith is more than what we say. Yan po ay nakikita sa iyong lifestyle, sa ating buhay, sa ating ginagawa. Kaya, ang prayer ko po as we end, that the Lord will be blessed sa ating mga buhay dahil nakikita ang ating faith. Again, the Bible declared, it is impossible to please God without faith. Kaya nga po, if we want to please God, kailangan makita sa atin yung faith. Kaya nga pinag-usapan natin what real faith is. That real faith is more than what we believe, it is more than what we say, and it's more than what we feel. Real faith is your lifestyle. Nakikita dyan, bumubukal dyan, at ang Diyos ay matutuwa sa atin kung nakikita sa atin ang ating pinananampalatayaan. So church, simply saying, let's walk what we believe. Let's walk the talk. Amen. Praise God. Palakpakan pa natin si Jesus. So today, pwede ba? Sabi nga sa inyo kanina, nakakatuwa na si Lord hindi nagmahal base sa emosyon. Minahal tayo ng Diyos kasi siya ay nagdesisyon. Kaya kung maaari, kung meron man dito na ngayon nakikinig ka ng message na ito at sinasabi mo sa iyong isip, sa iyong puso na ako'y sobrang guilty diyan, Lord. Ako sobrang guilty diyan, Pastor. Talagang hindi makita sa akin, hindi pa talaga totally nakikita. Obviously, nakikita sa akin what I believe, kung ano yung aking pinananampalatayaan. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang Diyos ay mapagbiyaya. At ang love niya ang mag-i-enable sa iyo to live accordingly to what you believe. Okay? God's love and God's grace is so powerful na kaya niyang i-motivate ang tao to move accordingly to what he or she believes, to move accordingly to what God wants sa iyong buhay. Amen? So as we worship the Lord and celebrating how amazing God love is sa atin, come on, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya at tulong niya na makapanatili kang mamumuhay ng may pananampalatayang nakikita sa iyong gawa. Come on, let's worship God. Ililid tayo once again ni Denver and Limuel. Praise God. Let's worship the Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were content. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you're my king and died for me? Amazing love, it's my joy to know you. I'm forgiven, I'm accepted, you are. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be
Can it be? My King died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all lives. Praise God. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito na kami po ay pinaalalahanan nyo what real faith is. Salamat po for teaching us, for reminding us, and for making our lives be examined through your words. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay salamin naming mga naniniwala at nananampalataya sa iyo. Salamin upang makita namin kung ano ba ang aming sitwasyon. Makita namin ano ba ang aming kalagayan, ang aming level, Lord God, as Christians. Lord, we pray na patuloy nga po kayong magalak sa amin as you said in your word that it is impossible to please you without faith. Hayaan niyo, Lord, na ma-please po namin kayo, ma-please kayo sa aming mga buhay dahil ang pananampalataya na meron kami ay hindi lamang sa aming paniniwala, hindi lamang sa aming sinasabi o hindi lang sa aming nararamdaman. Ang aming faith ay nakikita ninyo sa aming mga buhay. Hayaan niyo, Lord, na patuloy nga po kayong ma-please. And Lord, I pray na sa lahat na nag-join ng service na ito, nakakarinig ng prayer na ito, Lord, I declare and I pray na bibiyayaan niyo po kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya. Na Lord, kami po ay patuloy nakikilos in love. Mananatili po kaming matibay ang loob sa aming pinananampalatayaan. Bibiyayaan niyo kami ng kalakas at katatagan na patuloy manatili sa aming mga pinaniniwala at pinananampalatayaang pangako mo. And Lord, we pray that amidst our situation, patibayin at lalo niyo pa pong patatagin, palakasin ang pananampalataya ng iyong mga anak. Lord, I pray, ma-please po kayo sa aming mga buhay na kinakakitaan mo ng pananampalataya. Salamat po, Ama. To your loving hands, dinededicate ko po ang buhay ng bawat isa. Thank you so much, Lord, for blessing your church. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, amen. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Okay.